Magandang araw. Mas malinaw, Radyo Bida 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang makatahanang araw po ng Huwebes, ika-22 ng Enero, ikatlo ng Sha'ban sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at ito po ang ika-256 na episodyo ng ating programa na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. At pwede rin po tayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel. Kasama po natin ngayong araw, ako po ang yung lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at sa ating kanan, ang ating right hand lady ay walang iba kundi si Kabalay na Jazz. Kumusta ka ngayong araw na ito? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabalay na Ri at sa lahat ng
nanonood sa ating FB Live. Ako pong, isang makatahanan at magandang umaga po sa ating lahat. Ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine. Yes, and of course, hindi po natin makakalimutan isang happy Bangsamoro Foundation Day na week-long celebration. Alhamdulillah, 7 years. 7 years na ba? 7. 7 years na po tayo sa Bangsamoro. Alhamdulillah. Pagpalain Bangsamoro. At sa anniversary na ito, marami-raming activities po ang ating mga bar ministries, agencies at offices. At sa episode ngayon ng MHS Delivers, tatalakayin po natin ang ilan sa mga activities ng MHSD. Pero para malaman ang mga activities ng buong BARM, siguraduhin na katutok po tayo sa lahat ng Facebook pages nila. Active na active po ang ating mga updates, pati ang ating MHSD Facebook page sa lahat ng activities ngayong week. Marami pong libreng serbisyo ngayon sa BGC. At pati ang ating Cotabato LGU at ang iba pang mga LGU sa buong BARM ay may mga paggunita sa linggong ito. Maya-maya malalaman po natin ang mga detalye na ito kasama ang ating mga balitaan, ang ating segmentong HSF at IPH. And maya-maya magchismis lang kami dito ni Jazz kung kumusta yung linggo namin at ano pang susunod sa mga sa linggong ito. Pero sa ating mga nag-comment na agad sa ating Facebook Live, syukran Sir Mong Bara. Assalamualaikum, watching from NCR. Waalaikumsalam. Sa ating mga kabalay sa ICS, kasama po natin sa technical side si Kuya NG, Dato Noaz Daod. Habang on travel, habang mobile po ngayon ang ating kabalay na Tisali, Kuya Hamsi at Kuya Mans para sa isa pang aktibidades na malalaman natin sa susunod na mga episodyo, inshallah. Sa Lanao ba sila ngayon? Nasa Lanao. Sa Lanao, okay. So, inshallah, malalaman natin ang mga detalye na iyon sa susunod na mga episodyo. Sa ngayon, kami po ay magbabalik para sa ating segmentong balitaan makalipas nitong mga paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3, sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung galo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa ating balitaan na ngayong araw meron po tayong 2.
Una, MHSD sinimulan ang pagdiriwang ng ikapitong BFD sa ceremonial awarding ng 50 unit ng elevated houses sa SGA. At MHSD masayang nakibahagi sa opisyal na pagsisimula ng pagdiriwang ng pangpitong BFD. Para sa ating unang balita, MHSD sinimula ng pagdiriwang ng ikapitong BFD sa ceremonial awarding ng 50 unit ng elevated houses sa SGA. Narito si Kabalay na Jazz. 50 bahay na lumalaban sa baha ang ginawaran na ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM sa kanilang mga nararapat na benepisyaryo sa Upper at Lower Pangangkalan, Pahamudin Special Geographic Area o SGA noong ika-20 ng Enero taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay nagsilbing una sa linya ng mga aktibidad ng ministry sa pagdiriwang ng ikapitong Bangsamoro Foundation Day o BFD ngayong 2026 na may temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Pinundohan sa ilalim ng General Appropriations Act ng Bangsamoro ang Resettlement Housing Project at ipinatupad ng MHSD sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit o LGU ng Pahamudin. Ang mga opisyal mula sa Ministry at LGU na nagpakita ng kanilang kasiyahan at pangako para sa pagpapanatili ng proyekto ay sina Deputy Minister Aldin H. Siri sa kanyang awarding message, Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim na opisyal na nagbukas ng programa, Honorable Yasser B. Ibrahim, Municipal Mayor ng Pahamudin na naghatid ng kanyang mensahe ng suporta at OMS Director Salem C. Demuna na nagtapos ng programa. Sumunod naman agad ang ribbon cutting, photo opportunity at house tour ng mga opisyal. Para sa mapayapang pamuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi, nagbabalita. At para sa ating sunod na balita, MHSD masayang nakibahagi sa opisyal na pagsisimula ng pagdiriwang ng ikapitong BFD. Dahil sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro, ipinakita ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang buong partisipasyon nito kasama ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Day o BFD ngayong taon. Ang paggunita nito ay binahagi sa singkil, nangangahulugang magsalo-salo na isang masiglang sayaw ng mga Maranao. At ang hugis bahay na karosa nito sa pagsisimula ng parada. Hanggang sa pamana ng kultura ng mga Maranao sa pamamagitan ng booth na itinatag kasama ang Tourism Office ng Local Government of Lanao del Sur. Ang mga aktibidad sa pagdiriwang ng ministry ay magpapatuloy ngayong linggo na kinabibilangan ng serye ng mga seremonya ng turnover at awarding ng mga proyekto sa pabahay at training center at ang paghahatid ng mga serbisyong may kaugnayan sa pabahay kasama ang Pag-ibig Fund, Alamana Bank at GCash. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria Bintemran Muhammad at kami po ay magbabalik sa ating MHS Delivers para sa mga segmentong IPH at HSF makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hagwaan, kalamitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay,
ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makapua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At tayo po ay nagbabalik sa ating MHS Delivers. Muli, happy Bangsamoro Foundation Week, Foundation Day Anniversary Week. At para sa ating mga hindi nag-holiday kahapon, sila po ay bising naglakad. Walking ba? Jogging? Ano ba? Kumusta yung parade ninyo kahapon? Pagod pero enjoy naman. Natuloy ba alas 5? Filipino time. Filipino time. Madali Pero syempre, andun yung ating mga leaders like si DG, sila DM. Sobrang saya na nasa harapan mismo sila nung parade, nangunguna. May kita ninyo sa mga videos na in-upload ng iba't ibang ahensya ng ating BARM government. Pero ang daming participants. Yes, sobrang. Napuno ang ating mga kalsada sa ating Cotabato City. So paano lang kaya meron pa din tayong parade na kasabay sa Lanao del Sur Meron. noong panahon na yun. And alhamdulillah, marami po ang nagpakita ng kanilang suporta, kanilang selebrasyon sa pang-7 taon ng ating BARM government. Isa ito sa mga activities ngayong BFD, ang ating anniversary parade. Wala namang na-collapse sa paglalakad noon. Okay ka lang? Wala. Okay lang. Okay. May mga nadaanang mga pandesal, tubig, ayun. Kaya walang na-collapse. Wala. Okay. So, bakit nga ba tayo nag-parade though? Ano ba ito? Kailan ba ito nagsimula at bakit natin siyang ino-obserba? Well, ang parada kasi ay isang prosesyon ng mga tao, karaniwang inaayos sa isang kalye, kadalasan ay nakasuot ng mga uniforma or kadalasang sinasamahan ng mga marching band, karosa, o kung minsan ay malalaking lobo. Meron ba tayong mga ganun? Meron naman. Ano meron tayo. karosa? So, it is Yun yung, floats. yes, yung float natin. Yes, meron Bubuwis tayong- bahay. Yes. Diba? Ang mga parada ay ginaganap para sa iba't ibang dahilan, ngunit kadalasan ay may iba't ibang pagdiriwang. So ngayon nagdiriwang tayo ng BFD, Bangsamoro Foundation Day at Anniversary Week niya. So ang terminong parada ay ginagamit din sa iba't ibang konteksto. Halimbawa, sa Canadian Armed Forces, ang parada ay ginagamit kapwa upang ilarawan ang prosesyon at sa iba pang informal na kahulugan. Ang mga demonstrasyon ng protesta ay maaari ring nasa anyo ng isang parada, ngunit ang mga ito ay karaniwang tinutukoy bilang isang marcha. So doon po tayo na iiba kapag hindi na tayo nagdiriwang kundi nagaprotesta, marcha na po siya kadalasan ang tawag. So kailan ba ito pinakaunang nakita ang ginaganap or napruweba na ginaganap ang isang parada ay nung panahon pa 2000 BC. So 2000 pa before Christ, para sa mga layuning pangrelihiyon o militar. Gaya ng mga Babylonian, pinagdiwang ng mga Babylonian ang Akito sa pamamagitan ng pagpaparada ng kanilang mga Diyos at pagsasagawa ng mga ritual. So yun po ang mga unang mga paggunita ng mga parade. Samantala ang parade float naman ay mas bagong kaganapan. So ang pangalang parade float ay minsang iniuugnay sa mga unang float na mga barge na pinalamutian ng mga na hinihila sa mga kalye gamit ang mga lubid na hawak ng mga nagmamarcha ng parada sa baybayin. So
sa mga kanal. So let's say may ilog, kumbaga, yung original na paggamit sa float ay literal na naga-float nga siya sa tubig na hinihila talaga siya gamit ang tali. So so after nun, unti-unti na dala din sa kalsada, literal na lupa na, ginagamit pa rin yung term na float. Pero ngayon, nung panahon na yon, kabayo ang unang naghila sa kanya. Ngayon, mga sasakyan na ang gamit natin. Literal na sasakyan pa, kadalasan binibigyan lang ng float design sa taas niya. So hanggang ngayon, inaobserbahan pa rin natin ang mga parades na ito, gaya nga ng ating ginagawa sa ating BFD. And as per regulations, kino-coordinate muna yan ng LGU. Tinatanong muna ang LGU kung kailan ang maganda, anong oras, at kung sa ano ang ruta na pinaka hindi magkakaagrabyado sa traffic. So kaya usually maaga ang parade, hindi lang para hindi masyado mainitan yung mga taong hindi lang mainitan yung mga kalahok, kundi dahil mas mahina ang traffic kadalasan sa oras na yun, kaya mas hindi maagrabyado ang ating mga kabalay na bumibiyahe. Pero yun lang po ang ating segmentong IPH ngayong araw na ito, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Ngayon, pakinggan naman natin ang ating HSF, ang ating Health and Safety First, sa ating kabalay na Jazz. Yes, sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala, ito pong ating segmentong Health and Safety First. So, nung ika-19 ng Enero, formal na binuksan ng Ministry of Health BARM ang Ligtas Tigdas na may temang sa bakunang epektibo at ligtas, todas ang tigdas. So simula Enero 19, yun ika-19 ng Enero hanggang sa ika-13 ng Pebrero ngayong taon. Sa phase 1, which is the Mindanao, sa BARM, ang measles o ang MRCA ay ipinatupad nga ng MOH at inuuna ang Mindanao at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang mataas na risk areas. So layunin nito ay ang palakasin ang bakuna laban sa measles at rubella para mapigilan ang pagkalat, seryosong komplikasyon at pagkamatay ng mga bata. So ang target na populasyon nito ay mga batang edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang sa BARM at iba pang bahagi ng Mindanao sa phase 1. Kasi ang phase 2 natin is sa Luzon at Visayas at magsisimula yun sa June 2026. So target na bilang ng mababakunahan is bahagi ng malaking layunin na mahigit 10 hanggang 11 milyon na bata sa buong bansa, kung saan mga 2.8 milyon na bata dito sa Mindanao at BARM ang pagbabatuhan sa phase 1, kumaga bibigyan itong measles. So rason ng kampanyang ito ay tumataas sa mga kaso ng measles at rubella sa 2025 last year. So higit na 5,000 na kaso ang naitala at malaking porsyento ng mga naapektuhang bata ay hindi nabakunahan o kulang sa bakuna. Kaya't urgent na palakasin ang bakunahan ngayong 2026. So ano ang mga dapat gawin ng mga magulang o mga taga-BARM? Dalhin ang mga anak na edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang sa pinakamalapit na health center o vaccination site para mabakunahan. So meron din namang mga naga-house to house dito, kabalay na rin. So hintayin na lang kung halimbawang ayaw lumabas, ganon. So ang bakuna ay libre at ligtas. Bahagi ng public health effort ng MOH o Ministry of Health at Department of Health kasama ang mga lokal na pangasiwaan at partner gaya ng Philippine Red Cross. So, yun lamang po ang ating maikling health and safety first. Alright. So, syukran sa MOH para sa activity na ito. At inshallah, tuloy-tuloy po yung programa sa susunod na mga araw. Active po ang support ng ating MHSD sa ating sa misyong ito para sa mas healthier na Bangsamoro and para sa mas healthier na future generations ng Bangsamoro. At kano ba ito? Nung Monday flag ceremony, I believe? Yes, nung Monday flag ceremony sa ating
sa ating flag ceremony, nandun pinaupo nila mismo si DG. sa opening program na ito. Inshallah, active po ang ating sunod na mga activities noon. At tigdas, may bakuna siya, right? Yung So, bakuna. Is it the usual na bakuna na nakukuha ng mga bata sa yung mga clinics goods? Yes, yun. Pero kumaga parang, dahil nga sa records na maraming measles noong 2025, so ngayon parang dinodouble time nila yung pagbabakuna sa mga bata. Ano yung mga edad ng mga bata na target nila? 6 months hanggang 5 years old. So si yung Cookie? target. 4 years old. Ipunta mo na doon. Ipupunta ko siya. Si Free na si Cookie. Inshallah. Inshallah. And yun po ang ating segmentong IPH and HSF. Marami-rami po tayong oras ngayong araw na ito. 11:26 pa po ng umaga. Kaya bago po tayo dadako sa ating MHS Discusses para talakayin ang ating DFD Week na mga activities sa MHSD, kumustahin po natin ang ating comment section. Ang isang nadagdag ay si Nu Saira. Salam mga kabalays watching from a distance. Wala siya isali, so hindi ko mabigay yung delivery nun. Pero syukran po sa panonood mula sa Basilan. And syukran po sa lahat ng viewers ka natin ngayon. And syukran sa lahat ng nag-share at nag-like ng ating episode. But with that, narito na po tayo sa ating MHS Discusses. Medyo bigatin din ang ating linggo ngayong araw na ito. Definitely si Ate Sally at si Kuya Hamsi at si Kuya Mans ay walang pahinga sa itong nakalipas na mga araw. I believe isang araw lang buong week na nag-office sila dahil sunod-sunod yung mga travels nila. Oh dear. Well, at ngayon nga, on travel sila ulit. Inshallah, ingat po sa biyahe. Fi amanillah po. And pahinga na kayo dyan sa biyahe na yan habang meron pa. I believe one day trip sila ngayon. Uuwi din ngayong araw. Mamaya. Oh, tapos may... bukas na naman another travel. So, tatalakayan natin ang detalye nun. For now, gusto kong unahin ang ating regional activities. And then, pwede tayong dumako sa Lanao na activities. And then, yung ating serye ng mga travels nila Ate Sally. Right? Okay. Right, so para sa ating regional activities ngayon, aside sa ating participation sa ating parade, gusto mong bigyan ng konting kumusta yung parade? Aside sa mga nabanggit mo na kanina, may gusto kang i-highlight sa ating parade kahapon? Yun nga, isa sa highlights ng ating parade sa ating ministry lang is yung may nagda-dance, like yung singkil. Yan, ang gagaling nila actually. Tapos may parang prinsipe and prinsesa naman din na kasabay na sumasayaw doon sa dancers. Yung yung kawayan na kailangan mong i-tap Iba pa yun. Kasi since nasa daan, so hindi rin naman nila kaya. Parang... nagasayaw sila habang nag-parade. Hindi sila sumasayaw. Pero may mga times din naman na huminto. And then later on, another choreography na naman. Saan kayo nag-start? Sa may likod ng City Hall or beside ng City Hall. Sobrang haba ng pila. And then nagbiyahe kayo hanggang BGC? Hanggang sa BGC. Sobrang traffic kapon. Nakachinelas din yung mga dancers? Nakachinelas sila. Yes. Usually kasi kapag performance nila sa stage, nakapaayan eh. So grabe naman po. Kasi init. Naabutan na kayo ng araw? Sobra. And then, hindi lang singkil yung sinayaw nila, meron din silang props na like payong. So, yung parang instead na kawayan yung hawak, payong yung hawak nila. Habang nagsayaw sila, kumusta yung instruments? Paano nila dinadala yung music? Sinasabayan nila yung ating parang kulintang na nasa float natin. Dun sa float yung mga instruments. Sinasabayan nila. Kasi ang nangyari doon is nauna yung ating banner na hawak ni Ma'am Joyce and Shafura, and then yung dancers, and then yung ating float.
And then, sumunod yung ating mga leaders like si DG, si DM, yung ating mga chief. Sila Attorney Lick, sila Chief Yasser, nandun sila. And then si PD Norodin, PD Bay. Yan, sobrang daming nag-participate sa ating ministry. Alhamdulillah. At kumusta kayong mga mumunting mga empleyado? Hindi na may mga kumbaga naglakad kayo from People's Palace bang tawag natin? People's Palace. Hanggang tawag sa pala. BGC, gaano katagal? Anong estimate mo? Siguro umabot yun ng 40 minutes kung lalakarin mo kasi syempre may mga times kasi na nakastop talaga. Kasi may mga pinapadaan pa rin na mga Okay. sasakyan. May mga bumabiyahe pa rin. May ganung bumabiyahe oras. pa rin talaga. That's fair. Alright. At yun po ang nagsimula sa ating Bangsamoro Foundation Day na activity. Dumating kayo sa BGC, may program. May program. And may mga messages na mapapanood nyo lahat sa ating mga Facebook pages. Bangsamoro Government, I believe, ang may pinaka malaking coverage ng activity na yun. And after nun, sa program, tanghali? Tanghali na. Nag-lunch? Nag-lunch and then maya-maya yun na nga. Pinuntahan na natin yung isa sa ating iti-turn over sa right. Kalanganan 2. So, yun yung isa sa mga turnover activities natin. Pero, within the BGC muna, nag-set up kayo ng booth. Nag-set up ng booth. At itong booth na ito ay in coordination with Pag-ibig Fund, GCash at Alamana Bank. At ngayon ay active na active pa rin. Kung gusto ninyong bisitahin sa ating Bangsamoro Government Center, pwede kayong magpagawa ng GCash na account kung wala pa. Pwede kayong magpagawa ng GCash na card kung wala pa. Libre ba? Kung sino po ang nasa field ngayon na pwede mag-confirm, may kailangan bang bayaran ng ating mga kabalay? Ang sabi is, kung pwede po tayo magpagawa ng GCash account at GCash ATM card, pero hindi ata na-specify kung may babayaran ba ng processing ang ating mga kabalay. So, kung may gusto pong mag-confirm dito, we'd appreciate it. Pero yun po ang isa sa mga services, yun po ang ating service booth ngayon sa ating BGC under the MHSD. And para sa Pag-ibig, I believe nag-handle sila ng housing loan. So yung narinig ninyong kanina na ating 9 requirements, yun po ang ating susundan ng mga documents na kailangan para ma-process. Kung hindi po matugunan lahat ng documentary requirements ngayong araw, pwede po magbalik sa ibang araw or pwede rin po magbisita sa mismong Pag-ibig office para i-continue. Pero sa ngayon, nandun po ang ating Pag-ibig Fund para sa kahit anong karagdagang impormasyon o kaalaman o katanungan. At I believe yun lang po ang ating activity sa BGC para sa ating Bangsamoro Foundation Day Week Pagkalam po, celebration. pagkagabi nun may pa-fireworks sila. Oh, yes, nag-ceremonial on ng lights at nag-fireworks sila. So ngayon every evening for the rest of the week, hindi ko alam kailan sila mag-end, pero definitely for the rest of this week, naka-on po ang kumbaga light display sa ating BGC. Gusto nyo magpunta doon, kasamang pamilya, mga kaibigan, mag-photo op, ganda ng ating mga displays. Pero yun po, kagabi po yung ating fireworks. Napaka-ingay. Hindi, napakaganda sa ating celebration. At para sa MHSD lang po yun na activities. By the way, marami rin pong ibang booths at active service booths po sa ating BGC ngayong araw sa ibang ahensya. Feel free na i-check po ang ating mga Facebook pages para malaman ang kanilang detalye. Or bisita na kayo sa BGC ngayon pa lang kung libreng oras ninyo. Tingnan niyo anong mga serbisyo at mga serbisyo at aktibidad doon na pwede ninyong ma-avail. Walk in. Nag-comment si Fel. Yes. Watching from Hello, Skia. Fel. Israfel U. Ibrahim sabi, shout out po sa technical side. Ayaw kong basahin Sure ka na yan. ba? Ayaw kong basahin yan. Okay, ako na magbabasa. Ate Jessica ang magbasa. Okay, sabi ni Israfel U. Ibrahim na aming dating OJT, shout out po sa technical side na poging dalawa. Boss Ingy and Boss Mans. Okay. Shout out po sa ating technical side from DXMS, Kuya Rupert.
And with that, syukran po sa inyong comment. Currently on travel po ngayon ang inyong boss mans. Kasama si Boss Hamsi at si Boss Sally. That sa mga travels na yon, papunta sila Lanao. Marami-raming activities din ng Lanao. Sila po ang MHSD po ang lead agency para sa BFD ng ating Lanao del Sur. Shoutout kay Ma'am Amix, Ma'am Amix sa ang ating supply officer na nagli-lead doon ngayon. First day kahapon sa kanila, ang kanilang kick-off parade at may short program. Maalala mo last year, tayo yun ni Kuya Enji, Yes, nag-cover tayo ng dami-daming activities Sobrang doon. dami. Kasi at ngayon, hindi pa rin nagbago. Marami pa rin activities sila. Maganda yung program nila. Isa dun yung Quran reading. Itong ngayon na ano. And then, yun. Meron silang, yun yung sa first day lang Sa is first yung day kick-off nila. day parade, which is yesterday. Ngayon, ang second day, which is second day din natin, na may turnover of 50 units of housing, resettlement housing sa Buwadi, Puso, Buntong. Ito po yung travel nila Ate Sally ngayon na ika-cover nila. And inshallah, malalaman natin ng mas detalyado sa susunod na mga episodes. Pero sa ngayon, Fi Amanila po sa kanila. And bukas, ang culmination program sa Lanao at culmination program natin. Yes. At Last day nga. last day na. Buong week tayo nag-celebrate since the 19th. Pero ang official BFD activities is only 3 days from 21 to 23. Sa MHSD na side, nag-start na kami nung 20. Nung 19, nag-ready ng lahat. Nung 20, naglakad-lakad na. Naglakad na. So, with that, gusto nyo i-enumerate? January 20. Okay, yung ating mga turnover, no? Yes. Nagsimula tayo nung January 20 sa Barangay Upper and Lower Pangangkalan, North Cotabato SGA. So, meron tayong 50 units housing resettlements dyan. Ito yung binalita mo kanina na Yes, ito na. activity. Ito na Yes. siya. Then, So, GAAB 2021. Kasama natin this would be PD Cardawi. yes, si PD cards. Yes. So, si PD Cardawi po ang bilang Provincial Director ng SGA. Sila po ang main overseer, kumbaga, ng project. So, good luck po sa kanila sa susunod na mga kwan. This is groundbreaking? Turnover. Oh, sorry, This is turnover. Hindi turnover. This would be awarding. Awarding. Yun yung hanap ko. Yun yung, So, awarding ng 50 units. So, good congratulations sa ating mga nakatanggap ng pabahay. And inshallah, you take care of the amana, the trust na napagkaloob sa inyo. And you build a community of peace. Dahil yun po ang tawag natin sa ating mga communities na ito, itong mga housing projects, resettlement projects na ito, mga Darus Salam. Kumaga peace po ang pinopromote natin. And of course, nabanggit kanina sa 21, after ng ating parade, after ng naghiwalay po sila Ate Sally at iba pang top management at main division chiefs, section heads para sa magpunta sa Kalanganan 2, Cotabato City. Ito 52 units. Medyo bungkig yung number. bungkig nga. Pero congratulations po sa ating Cotabato City. This is GAAB 2021. Is this another awarding? Maybe nagkamali ito, typo siguro. Kasi sa ating news din naman is 50. Typo. Maybe. Feel free, may mag-correct po sa amin, please. So, yung latest na update ng ating Facebook page is 50 resettlement housing project, 50 unit resettlement housing project funded under GAAB. Okay, typo lang yan. 50 units. Yes, So, kahapon yan. Yes. Kasama din natin syempre dyan ang ating Deputy Minister Aldin H. Asiri, si DG Esmail Ibrahim, at si TRS Director Suharto S. Wahab, ang ating Provincial Director sa SGA, si Hamza Isalik, at ang PD na Provincial Director ng Maguindanao del Norte, si Mambay Maruds Ibrahim. Andun sila. Andun din ang ating Mayor Muhammad Ali Bruce D. Matabalaw. Kasama through City Administrator Mahalaya Midtimbang at
Country Representative Jonas Ng H. Tetango CRS. ng CRS. Kaya nandun si Mambay. Nandun din yung ating city councilor na si Shalimar Candaw. Ay, so ba, Present din siya. bigati ng ating mga guest, mga ating witnesses sa activity na ito. Of course, nandun din ang ating chief ng PDD, si Sir Chief Zainuddin Buisan, at ang ating chief ng ILOD, si Attorney Janisa Macapantar. Yes, maraming awarding na nagaganap po ngayon. So, hindi lang siya groundbreaking. Kumbaga, natapos na yung bahay, nabahagi na yung bahay. Ngayon, iba na ang may hawak ng bahay. Like, yung beneficiaries na ang may hawak ng bahay. Para sa mga nagtataka kung paano po sila napili at nakatanggap ng pabahay na ito, meron po tayong mga guidelines at kriteria, kumbaga, kung paano po sila pinipili ng ating committee. So, nagsisimula yan sa recommendation ng LGU base sa guidelines na ito. At ang guidelines na ito ay nabubuo base sa pangangailangan ng lugar at hinihingi ng ating mga proyekto. So, kumbaga, kapag SDF, Special Development Fund, ang pondo, kadalasan ang ating mga habol dyan is mga biktima ng hidwaan or mga internally displaced persons dahil sa man-made na hidwaan. At yun, magre-recommend po ang LGUs base doon sa mga listahan na yun, and then i-interview siya, ipoprofile siya ng ating Community Support Services. Shoutout kay sa ating Housing and Human Settlements Division. At matapos ng masusing mga profiling, ipapasa naman ng ating profilers ang listahan sa ating top management, at yung top management ang final na mag-sign off doon sa rekomendasyon na iyon. Hanggang sa maabot na po tayo sa awarding at pagbuo ng ating komunidad. And alhamdulillah, Cotabato na kasama na po sa mga naka-award ng kanilang pabahay. At ang ating huling aktibidad para sa linggong ito, inshallah, bukas, January, nabanggit na natin Actually, yung January 22 sa ngayong Lanao. araw, yung Lanao. So this is ngayong araw, ang pangatlong activity, ang pangatlong kumbaga travel ni Ate Sally was sa Barangay Sapot. Will be Barangay Sapot, Buhay Puso, Buntong sa Lanao del Sur. Ito naman Kapyanan, 2020 ang fund, so 50 units. And inshallah, safe po ang kanilang activities, travel-wise. Parang maulan tong araw na ito, no? Ngayon, hindi naman din. No. Hindi rin. So, pa-travel sila Marawi. Inshallah, safe yung mga kalsada. Safe naman Yes, din, yes, yes. Inshallah. And ang ating huling activity bukas, inshallah. Bukas Ay, yung bukas? biyahe. Bukas yung Nila. biyahe. So, mag-overnight sila Mag-overnight doon. kasi medyo maaga yung kanilang event. Pagka 24. Alright, so travel sila bukas, darating sila 24, darating sila, and then yung activities nila sa 24 para sa groundbreaking ceremony for the construction of a multi-purpose one-story training center na pinondohan sa Supplemental Fund 2024. Sila po ay pupunta sa Barangay Bongbong, Pantukan, Davao de Oro. So, ang ating mga supplemental funds naman ay mula sa ating mga parliament members, ang ating ang ating Bangsamoro Transition Authority, Bangsamoro Parliament, at sa activity na iyon, dadako muli sila Ate Sally. Yes. Kuya Walang Mans at pahinga. Kuya Hamsi, magpahinga na kayo next week, please. Na-miss na namin kayo sa office. So, with that, yun po ang ating mga activities ngayong Bangsamoro Foundation Day, week-long anniversary.
And malalaman natin ang buong detalye niya sa susunod na mga episodes. Inshallah, may summary post kami na mapopost sa ating Facebook page, kaya bantayan na lang po natin yun. At para sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon sa radyo at nanonood ng live stream, pakinggan po natin, panoorin po natin, or kasi sa mga nakikinig sa radyo hanggang pakinig na lang din sila So talaga makikinig na lang sila. So, pakinggan, panoorin po natin ang naganap na mga activities ngayong Bangsamoro Foundation Day. Week-long celebration with the theme. Ano ba ang theme natin, Kabalin Just? Go! With the team, BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. With that, Kuya Angie, take it away. Sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Yaman ko no, so inyawaran sa kita no, manawari. Manawari ya. Manawari kustingi ko no, kumate, mapibagi mo kaya, sa armo mo ito sa pamilya. Maripon na ito na diwari niya. Sabi na, wari niya. Gusto ya. Na may kapitiraran ka bombare, sa mga basay kami niya, mga beneficiaries na gusto matagkari natin, dinaiwasin na gaga. Sa makatindig sa automatic. Siguro sarap ka no, kadurwaho ka sa kanakada katulihad ka no, na kung nasa ikita no, sulit ki awaray na masrin ka sukuran ka no, musawaho ka. So niya adalpan a very historical panal sa Alkitan Ulangon. Even kanu former chief minister tano sa chairman ng MILF na very historic niya adalpa na naisita nakasabutan ng mga kangudan dukeng ka naisita akan babalinganan sa history kaya di na lutan o kasabutan ingin iban iniligtan sa sampay sa gunaban ni timpo. Sakano siya sa Ministry Ministry of Human Settlements and Development na di kami mo pagdalan sa panon kasampay no mga napagunga
no langon o mga lukas tano ang mga mujahidin tano niya ba Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun ay manifestasyon ng ating sama-samang pagsusumikap ng BARM government para makapagbigay serbisyo at proyekto sa ating mga kababayan Bangsamoro. Mula ngayong araw na to, siguro sabi nga nila, dahil award na sa inyo officially, sabi nga ng English, it is your house that you could really call the roll. Ibig sabihin, panatag na ang loob ninyo, itong mga bahay, pwede na sabihin sa inyo na talaga after ng awarding ceremony na to. Dito sa mga bahay na to, dahil sa inyong sakripisyo, dito nirin natin pupunuin ng mga pag-asa. Syukur kami siya no singanan no munisipyo na pamo din syukuran nami so opisina no MHSD. This area, as mentioned earlier, na very historic dahil pwede nating sabihin na isa ito kung saan na-organize ang ating mga kapatid na dating enemy left ng MILF na nakibaka sa ating for many decades. Kaya sa una ating pinanirita mo sa pamanyan na una, niya ba kinanjihadilan sa nakapilapuyagon. Niya ba ng pagunganin, niya ba Bangsamoro niya Autonomous Government. Simula noon hanggang ngayon, iisa ang naging layon, magkaisa at magbuklod, kagitingan ay marubdob. Nagkaroon ng ganitong pabahay dahil nagkaisa kayo. Alhamdulillah, pasalamatan natin anong mayroon tayong nakamit ngayon. Then, Bismillah, para sa mga ginagawa natin. Then, inshallah, sa parating na gagawin natin. So, alhamdulillah, no, ang itong nakikita natin ngayon na mga biyaya dahil ito sa pagkakaisa ng Bangsamoro. MHS delivers at yun po ang ating mga AVPs, mga audio-visual presentations ng mga activities tong nakalipas na mga araw in celebration, in observance ng ating Bangsamoro Foundation Day week-long celebration. At sa ating mga selebrasyon, sana po marami po kayong natanggap na kaalaman dahil meron po tayong mga katanungan na posibleng nasa inyo ang kasagutan para sa ating segmentong KKK at ipadala lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli sa numerong 0955-799-4778. Marami po tayong natalakay ngayong araw na ito kasama si Kabalay na Jazz. Kaya inshallah, makakaya ninyong sagutin ang ating mga katanungan. Una sa kanila, kailan ang Bangsamoro Foundation Day? Anong date? Anong date ang Foundation Day? Month pati day. Month pati day lang. Huwag na yung taon. Okay lang. Sige na. 7 years ago. Gets na namin yun. Pero anong buwan at araw po ang ating Bangsamoro Foundation Day? Second question, sa awarding ceremony na naganap sa Kalanganan 2, Cotabato City, ano ang kanyang fund source?
Ano ang fund source ng ating mga pabahay na iginawad sa Kalanganan 2, Cotabato City? So hindi ko hingin yung buong title, kahit yung acronym lang, kumbaga. Yun, fund source, pati kahit letters lang, pati ang ating taon ng ating fund source na iyon. And ang ating huling tanong sa araw na ito, saan gaganapin ang ating groundbreaking ceremony sa January 24? So hindi naman buong address siguro, yung general, kahit general lang, huwag naman sabihin sa BARM, huwag naman sabihin sa Mindanao, pero yung general location po ng ating groundbreaking ceremony sa January 24. Kahit hindi na yung barangay, kahit hindi na yung municipality. Ano bang tawag dun? Province? Province siguro? Province. Okay, so province. Anong province gaganapin yung groundbreaking ceremony ng January 24? Muli, unang tanong, kailan ang Bangsamoro Foundation Day? Anong buwan? Anong araw? Second question, ano ang fund source? Source pati taon ng awarding ng resettlement housing project na inaward sa Kalanganan 2, Cotabato City. At ang ating huling tanong, anong province, anong probinsya po gaganapin ang groundbreaking ceremony para sa multipurpose one-story training center sa January 24? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli sa numerong 0955-799-4778. Unang makapagpadala ng kanilang tamang sagot, unang 5 ay makakapanalo ng 100 peso load. Pero aside doon, yun po ang ating MHS delivers ngayong araw na ito. Congrats, Jess. Yes. Technically, ikaw yung guest natin ngayong araw na ito. Kumusta? Pressure. Pressure ba? Medyo. Pero chismisan lang. Chismisan lang. May isa pa tayong kasalukuyang nagaganap na activity habang itong buong BFD. Walang connect sa BFD ang ating PPMP. Na mamaya tatapusin. Yun ang buong stress niya actually. Doon ang gagaling ang buong stress niya ngayong week na ito. So doon po makikita kahit may surface put kami na activities for BFD, tuloy-tuloy pa rin ang aming usual na services at expectations sa larangan ng trabahong gobyerno. Yes, sobra. Syukran po sa ating mga MHSD na kasalukuyang lumalahok sa ating mga activities. Syukran po sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream na patuloy na tumatanggap ng aming impormasyon, pambahay at pamhanap buhay. At syukran po sa ating top management, sa ating mga liderato na patuloy na nagserbisyo sa Bangsamoro. Aside doon, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Deputy Minister Aldin H. Asiri at Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim at sa ngalan ng ating mga kabalay na sina ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi, at ang ating mga kabalay na si Salembay Abdullah, Hamsari Pala, Almansor S. Ugaw, Datunohas Daot, at ang ating technical side na si Sir Rupert. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 256th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.